Good morning mga kapatid, good morning. Maglo-load check lang tayo, no? At pakita ko na rin sa inyo kung ano ang ating load. Current location natin, nandito tayo sa may Saskatoon, sa may Esso, no? So bihira kaming nagpapark dito, kahit ako, no? Ang dumi ni Alex, oh, kasi marami ng hayop sa daan kasi spring na, no? Pero pag uwi natin ng Winnipeg, papaliguan natin si Alex. Wow! Well, hindi naman hindi ko na masyado kailangan pang i-check yung oil level kasi meron na tong may sensor na para sa oil level si Alex, ano. Bale, malalaman mo na dun sa dashboard kapag low engine oil na siya. Meron na siyang sensor lumalabas dun sa dashboard, pero buksan pa rin natin para makita natin, ano, at least twice every run binubuksan ko siya, no. So maalikabok na rin, ayan, no. Ipapawash na natin, hindi muna yung engine siguro, yung ilalim lang, no, pagka uwi natin ng Winnipeg. So double check lang ang steering arm niya, no. So walang problema, okay na okay. Steering arm nice, nandyan yung cutter pin niya, no. Walang anuman dyan sa gilid, no. So yung engine oil niya, hindi na natin i-check. Just make sure na walang tagas sa ilalim, ano, kasi dun sa dashboard nga mayroon na rong nagsasabi kung low engine oil na, no. So no need na from time to time bubunutin to then i-check. No need. Coolant nasa adequate level siya, no. Yung fan okay na okay, no. Yan, bagong-bago naman, ano. Walang magiging problema. Ito yung steering fluid niya, yan. Nasa max level siya, no. Yung guhit minimum tsaka max. So nasa max siya. Goods. So silip-silip din ang itsura para alam natin kung ano ang karaniwang makikita, kasi sanay tayo nakikita yung makina ng Freightliner, ano. Dumi. Wala tayong magagawa, pero pag uwi namin, maliligo si Alex. Yan. So D13 to, no. I-shift na yung transmission niya, turbo compounding kagaya nung nasabi ko sa previous video ko. And then from time to time lagyan natin ng ng dry grease, ano. So water separator, goods. Tie rod in. Suspension, walang gumalaw, ano. Importante nga, mga kapatid. So far so good, ano, sa engine bay. So sarado na natin, and then we'll do a quick ikot sa ating load, para kasi ang ating load is real, no. Yung rolyo ng ng electrical something to, conduit yata. So, check na rin natin yung ano. So yung ilaw, hindi ko pa alam gamitin itong para, ayun, siguro ito na yan. Hindi ko pa alam gamitin to kasi ayun, pwedeng i-check dito yung mga lights niya. Hindi ko pa nasusubukan, lagi kong pinipindot.
Pero let's see, basahin ko uli yung manual. Pero meron dito para ma-check mo yung mga lights. So, pindutin na lang natin dito. Ito. So, ikot tayo. So, yan yung load natin mga kapatid, no? I don't know kung kita ninyo, no? Pero yan. So, reels yan. I think walang wire yan. Parang flexible hose yan for water or something. Ewan ko, no? Or maybe hindi ko nga alam kung talagang may wire na yan sa loob mismo, no? Hindi ko sure. Hindi natin sure. Ito, maluwag na to, oh. So, papanik tayo sa taas. Higpitan natin yan. Pero check muna natin ang ating mga gulong, ilaw, gana lahat kasi mayroon blitz ngayon, ano? May blitz, so kailangan mag-check talaga yan. Yung mga ilaw, mga gulong, hub oil, no? Kailangan ma-check natin yan. So lumuwag to ng konti, no? May slack na konti doon sa kabilang side. So hihilahin natin uli yun. Itong mga ito naman, sure na ano, mahigpit. Okay. So yun lang mga kapatid, ano, ang ating mabilisang pre-trip. Nikutan natin, gumagana lahat ng ilaw. Papanikin ko lang yon para mahigpitan ko yung ano, no. Harap. Panikin natin. Ito, maluwag ito. Ito. Ano, gumagalaw na, oh. Dapat yan matigas. Para sure na hindi yan lalaglag or ano. Okay, kapit na yan. Itong isa. Isa-isay na natin to. Pitig-pitan natin. Yan. Para sure ball na. Ayos. So yun lamang mga kapatid, ano. Kita-kita tayo sa daan sa susunod nating stopover or kung saan man. Isang magandang umaga. Ito isa sa mga favorite kong inumin, ano. Kapag ako ay gusto kong magbawas ng timbang, hindi ako agad magugutom, gumagawa ako ng lemon juice, no. Maraming benefit ang lemon juice. Like antioxidant siya, no? Vitamin C, ano pa ba? Marami. As in marami. So ang ginagawa ko is bumibili ako ng mga lemons, ano? Isang buong lemon sa isang ito. I think 1 liter mahigit to. So pakita ko sa inyo kung paano ko piniprepare. Pantanggal ng pag medyo nagugutom na ako.
ito ang iniinom ko, no, para umabot ako dun sa ano, kasi nag-intermittent ako dati. Tumigil ako nung simula nung December, no, dahil kainan. Tapos nagbakasyon ako, ayun, hindi na nasundan. So bigyan ko muna ng tubig. And then, yeah, so sinisimulan kong dito i-squeeze, no, sa loob ng tubig. Siyempre kailangan malinis ang kamay kasi kamay mo ang pang-i-squeeze mo, no, mga kapatid. Maganda to, promise. Maraming research na napanood na ako, no, kung ano ang mga benefit ng umiinom palagi ng lemon juice. So minsan sinasama ko yung yung pinakabalat niya, no, 2 piraso, gano'n. 2 piraso lang kasi mapait pagka marami naman. Masarap to, mga kapatid, lalo na sa mainit na panahon. Maasim na maasim to kasi isang buong lemon sa isang ganito lang, 1 litro, no? Yan. Then after nyan, lalagyan ko siya ng it's up to you kung anong gusto nyo, pero ako, ito yung no calorie, para medyo may tamis siya ng konti, pero no calorie to, no, para kung nag-intermittent ka, hindi pa rin mabibreak yung fast mo, no. Dapat nga tubig lang, pero hindi ko kayang uminom ng tubig lang na pag medyo gutom na, no? So yan, then haluin natin, and of course hindi pwedeng walang yelo. Natin yan ng yellow. Oops. Napaka powerful and effective nito, mga kapatid. So sa mga fellow truck drivers ko, no, pwede nyong gawin ito, no. Ito ngayon ang kaysa bibili kayo sa Pilot, no, ng mga juices doon, maraming artificial flavoring, mataas ang sugar content. Dito na lang kayo, no, homemade, hindi, truck made. No? So lahat to lalagyan ko, ilalagay ko to lahat tong yellow. Then of course halo-halo ulit. Then kung kulang yung tubig, dinadagdagan ko lang. And then, there you go. Meron na tayong isang vitamin pack delicious cold drink lemonade, no, mga kapatid. So ayan, pwede yan maghapon, magsisip-sip lang ako pag medyo nagugutom ako. Nandyan siya sa tabi ng sa tabi ko habang nagmamaneho ko. O dyan. So yun lang, mga kapatid, gusto ko lang i-share. Ayan, isang magandang hapon, mga brad. Meron lang tayong 270 kilometers away sa yard, no, sa yard ng Paine. Bale, bukas pang delivery nito sa Chapel, Ontario. 150 kilometers away sa Winnipeg,
So magda-drop tayo sa ano, mag-stay tayo for the night sa yard namin ano. Kasi kailangan kong umuwi sandali, maglalaba, then bibili ng food, no? Kasi nagre-ready lang tayo, baka kasi bukas meron tayo uling reload kung saan man tayo pabalik ano. So just to make sure na meron tayong enough food and malinis na damit, kailangan nating umuwi. So nandun yung sasakyan, nandun yung kotse ko sa yard, so dun ako mag-stay na. Layo lang naman nun is around 8 kilometers na detour ano. Kasi out of the way yung yard namin, pero maiksi lang naman. So okay lang, sakto lang. So yun, bukas pa ang delivery, kaya hindi na kinaya ngayon kasi hanggang 5 lang, kaya hindi ko na pinush kanina yung driving ko no. So dahan-dahan na lang ako kasi alam ko naman na hindi ako aabot ngayong araw. So, bukas ang delivery. Bale pang-apat na load dito no. So 2 round trip na ako since I started sa Pain no. So far so good. Yung run ko, maganda ang umpisa ni Alex ano, dahil hindi pa tayo na bakante. Nakapag-reset na tayo ng isa sa daan no. Nag-reset tayo ng 36 hours dun sa delivery ko sa Grimshaw, Alberta. And then after nun, tumulak ako papuntang Edmonton para pick upin tong load ko na electrical reels ano. Reels siya, reel. Nakita nyo 4 siya na rolyo no ng reels. Magang lang, around 20,000 pounds, 20,700 pounds lang ang load ko. Parang ang bawat isang reel is around 5,000 pounds. So magang lang mga kapatid ano. Hindi na tayo nahila ngayon ng mabibigat na umaabot. Ang gross ko doon is 102,000 pounds no? Kadalasan is 64,000 to 65,000 pounds yung load ko no, yung total weight ng load ko. Pero ngayon 10,000, 20,000. Yung third na load ko is 40,000 pounds. Way low compared sa hinihila namin na Tridem sa New Hope ano. And advantage yun sa akin, lalong-lalo na kay Alex na tayo na ang may-ari ng sasakyan. Mas gusto natin na hindi masyadong batak ano, hindi masyadong hirap sa load no, sa hinihila natin na load. So yun ang kaganapan ngayon mga kapatid ano. Magkita-kita tayo mamaya sa yard, and then bukas sa ating delivery, and hopefully magkaroon tayo ng pang-5 no, pang-5th na load bukas. So abangan niyo yan mga kapatid. Isang magandang hapon sa lahat. Good morning mga brother. Nandito na tayo, malapit na tayo sa ating location drop off. 18 kilometers. Bale mining pala to no. Na-meet ko si Denfred dyan sa ano, sa Headingley. Bali nagdi-deliver siya dito ng ano, ng ano nga ba yung dinideliver niya, basta nagtatrabaho siya sa ano sa CAG, sa pulse hauling. Sabi niya mining daw dito, so medyo tinuruan niya ako yung mga SOP ng papasok ng mining. Kasi pag sa mining mayroong mga policy yan no, dapat kang sundin pagka papasok ka sa loob ng mining.
Shoutout sa'yo, Denfred. Thank you sa info. Kasi first time ko ring papasok dito, no? Kaya ipapakita ko sa inyo mamaya mga brad kung ano ang tsura ng loob ng mining, no? Hopefully hindi naman bawal dito. I think hindi bawal kasi construction material pagka mga construction material ganyan, no, ang dinideliver tapos hindi naman sa isang company na kung saan binibenta nila yung yung produkto, no, hindi masyado mahigpit. Basta hindi lang natin videoan yung mga pangalan para makita nyo rin mga brad kung anong itsura ng mining, Turn left on Gollinger Road. Natin to, baka mamaya magkamali pa tayo. Hindi, doon pa tayo. So ano bang meron dito? Parang maluwag na space, no? No heavy trucks. So pag gusto mo sigurong pagka nakarating ka rito ng mas maaga, dyan muna, no, ang waiting area. Meron pang 5.5 kilometers mula dito. Ito iba na tong inaano nitong aking i-stop ko na to. Aking iba na yung itinuturo niya. Itong si Google Map, alam niya yung daan. Ito, malapit na tayo mga brad, paliko na tayo So mining ito, dito sa southern part ng ng Kenora. I don't know, hindi na pala Kenora to, sorry. Stratton or Chapel kasi nakalagay na Chapel, Ontario. Malapit to sa Fort Frances, ayun. So ang bilin sa akin dito is magpark ako sa may bandang left, then punta ako dun sa sa may security para humingi ng escort papasok para malaman kung saan ibababa tong mga load ko, no. Sabi ni Denfred, yung padiretso dyan is yung sa mining na talaga. So dito tayo, kakaliwa tayo. Ayan, nakalagay naman dito Administration Security Plan Site, Mine Site. Okay, so, dito tayo. Ayan. Ni-expect na tayo dito kasi nag-email ako nung kahapon, nung umaga. Kasi requirement na i-advise mo na pupunta ka dito. Yun, dinideliver dito ni is propane ni Denfred. Hindi ko alam kung saan ako dito magpa-park, no.
Dito raw ako mag-park sa may left side Kasi nga naman, maharangan ko to, no? So, ito yung tsura ng ng mining, mga brad, tigil lang muna ako dito, no? And then, pupunta ako dun sa security, then balik ako mamaya. Hi, good morning. Morning. I'm gonna bring you up to the warehouse and then I'm gonna receive those reels and then my sister's gonna take it underground and offload them. Okay. I'm gonna go through the gate first. The arm's gonna come down and then they'll raise it for you. Alright. So wait till it goes up for you and then you can come through. Alright. Alright. Can I have your paperwork? Sure. Here. Once we get up to the warehouse, I'm just gonna park the truck back. You can spin and get ready to go back out the same way and then my sister will come out to you. Okay. I can unchain here, eh? No, stay loaded up for now. Okay. They're gonna take you to underground. All right. Okay. Okay. After that, you'll be good to go. All right. Okay.
Thank you. Mga brads, bale ito, dito na tayo sa yard, ano? Yan, pinarada na natin si Alex. Makikita nyo, yan yung mga kahoy, ano? Ayusin ko yun bukas, no? Para maalis yung mga ano, itong mga pako. Yan, alisin natin yan. And then, ipapakarwash natin bukas si Alex, ano? So, yan. Kunin ko pa pala yung tools na binili ko, no? So, nakita nyo, napakadungis, ano? So, ito yung parking natin sa number 48 tayo, no? Nakita nyo nangyari kay Alex, oh. Sobrang dumi niya, no? Pero bukas, ikakarwash natin siya para maganda na siya uli para sa susunod na biyahe. So dito nagtatapos yung run natin, ano? Bali dalawang round trip, no? 4 na loads sa kauna-unahang run, no? Ni Alex at ako, naka-4 na load kami. So good start talaga. Nagpapasalamat ako, no? Magandang blessing, magandang panimula. Hopefully magtuloy-tuloy, ano? At nakahanda naman tayo kung ano man sakali ang pwedeng mangyari, no? Hindi naman palaging maganda ang biyahe. Darating yung pagkakataon na medyo wala tayong biyahe, no? Ini-expect na natin yan, no? Expected at pinaghandaan na natin yan. Pero for the meantime, since maganda naman ang biyahe, nagpapasalamat tayo, no? So magkita-kita tayo ulit, mga kapatid, ano? Sa susunod na biyahe natin. Bukas babalik ako dito, may mga ipapakita ako sa inyo, may mga binili na naman ako na pagkakagastusan. At alam ko naman na in the long run magbe-benefit at mababawi naman yung puhunan sa mga tools, ano, kay Alex and everything, no? Kailangan lang talaga magsipag, ano, at tuloy-tuloy lang ang biyahe. So yun lamang, mga kapatid, hanggang sa muli. Huwag niyo pong kakalimutan, palaging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy, isang magandang araw.